Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa umagang ito. At magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay muling nagtitipon upang magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Naway, ihanda natin ang ating puso upang tanggapin natin ang kanyang mensahe tungkol sa tamang pamumuhay. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos at aming Amang nasa langit, pagpalain ninyo ang aming pag-aaral. Buksan po ninyo ang aming mga puso upang maunawaan ang aming tungkulin bilang mga anak ninyo. Patnubayan mo po kami, gabayan, at pagpalain sa mga salitang aming pagbubulayin ngayon. Salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang luwalhati, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, ang atin pong teksto ngayon, na atin pong pagbubulayan ay mula sa Mikas chapter 6 verse 8. Sinabi niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti, gumawa ng tama, umibig sa kahabagan at lumakad ng may kapakumbabaan kasama ng iyong Diyos. Ang atin pong tema na atin pong pagbubulayan ngayon, ang tawag ng Diyos sa matuwid na pamumuhay. Kamakailan po, ako po ay nakakinig ng isang balita at ito po ay nakinig ko sa isa pong pangalan ay Leandro Antonio Ligarda Libiste. Siya po ay representative for Batangas, 1st District, Congregational District. Sabi po niya, siya po ay nagsalita, sabi niya, he spoken extensively about the moral obligation of the wealthy and public official in the Philippines to use their resources and position to help the less privileged and combat corruption. So, pagkatapos po nun, nagsabi siya na nagbigay siya ng 4 billion sa isang samahan upang pangalagaan ang salapi na kanyang ibinibigay. Ang nakamamangha doon at kumintal sa aking puso ay yung salitang moral obligation. So kaya po, ito po yung ating tatalakayin bilang mga Kristiyano, tayo po ay may tinatawag na moral obligation. So ano po ba ang moral obligation? Sabi doon, a moral obligation is a duty or responsibility that one individual feels compelled to fulfill based on their personal or societal ethics, regardless of legal requirements. So, ikinonsepto ko po ito o kinontext ko po ito sa salita ng Diyos at upang bilang mga Kristiyano ay mayroon po tayong tinatawag na moral obligation. At ito po yung pangunahing pundasyon na atin pong pag-aaralan ngayon. Pangunahing pundasyon ng moral obligation, ito po ay mayroong part 1 at saka part 2. At salamat sa Panginoon pagkat pagbulay-bulayan po natin ayon sa salita ng Diyos, itong moral obligation bilang mga Kristiyano dapat nasa atin ito. Ang moral obligation ay paggawa ng tama. Okay? Doon po sa talata na ating binasa. Sabi po ng Santiago chapter 4, verse 17,
ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi yun ginagawa ay nagkakasala. Tandaan po natin, ang paggawa ng tama ay hindi depende sa emosyon, kundi sa katotohanan ng Diyos. Ito ang unang hakbang ng moralidad, ang pagsunod kahit mahirap. Opo, kahit mahirap, kailangan natin gawin ito. Dahil ito po yung ating hindi lang sa sinasabi ng tao, kundi ito ang katotohanan na sinasabi ng Diyos na tayo ay mayroong tinatawag na moralidad, maging maayos ang ating moralidad sa kahit mahirap, dapat natin itong sundin. Ikalawa po, ang moral obligation ng bawat isa ay umibig sa kahabagan. Nahahabag ba tayo sa mga tao na nangangailangan? So, kung may kahabagan tayo, ay dumapasok yung moral obligation. Colossians chapter 3, verse 12, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat tayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahiunahon, at mapagtiis. Ito po yung dapat nating obligasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Bilang mga Kristiyano, ang moralidad ay hindi malamig na pagsunod. Ito ay may puso. Ang pagmamahal at habag sa kapwa ay ebidensya na tunay na pananampalataya. Buhay ng isang Kristiyano ang mayroong kahabagan sa kanyang puso na dapat niyang gawin at inuutos ng ating Panginoon ayon doon sa talata na ating binasa sa Colossians chapter 3 verse 12 na minamahal niya at pinipili para sa Kanya na dapat tayo'y maging mahabagin. Amen. Yan ang sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 12. Kasama sa ating buhay Kristiyano, ang tayo ay mahabagin. Ano po? So, isa pa po ay doon sa talata doon sa bilang moral obligation ay yung paglakad sa kapakumbabaan. Okay? So, ito ay isa pang naging sample ng ang ating Panginoon sa pagpapakumbaba sa sa Philippians chapter 2, 6 to 11, yung isang halimbawa na ginawa ng ating Panginoon. Siyempre po, sa Kawikaan chapter 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Purihin ng ating Panginoon. The more na ikaw ay nagpakumbaba, ito ay may bunga. Anong bunga? Yaman, buhay at karangalan. Napakagandang talata na ang bawat isa sa atin ay mayroong ganitong espiritu, yung pagpapakumbaba. At kung tayo nagpapakumbaba, sabi ng banal na kasulatan, ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ang kapakumbabaang puso ay bukas sa Diyos at tamang pamumuhay. Hindi ipinagmamalaki ang kabutihan, kundi ibinabalik ang papuri sa Panginoon, kay Lord. Yun ang pinakamaganda. To God be the glory. Lahat ng ating tagumpay, lahat ng anumang nasa atin, dapat tayong magpasalamat at sabihin natin sa Panginoon, nang mayroong kapakumbabaan. Dahil sabi ng talata, apart from Christ, we can do nothing. Tandaan po natin, kung ang moral obligation ay pundasyon ng buhay, tanungin natin ang ating sarili, ginawa ko ba ang tama? Ako ba ay mahabagin? O ako ba ay mapagpakumbaba? Mga kapatid, ang moral obligation ay hindi lamang listahan ng dapat gawin. Ito ay puso ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Dito nang gagaling sa ating puso. At magagawa lang natin to sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paggawa ng tama, pag-ibig sa kapwa, at pagpapakumbaba ay hindi nagmula sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ang mag-uudyok sa atin.
Siya ang magpapalakas sa atin na gawin natin ang tama, ang pag-ibig sa kapwa at pagpapakumbaba. Kung nais nating maging liwanag sa mundo, kailangan nating magsimula sa pundasyong ito. Ang tunay na moralidad ay bunga ng puso na nagmamahal sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Nawa ang moral obligation ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano ay maliwanag sa ating mga puso upang makita si Kristo sa ating buhay. Kapatid, tayo ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa salita ninyong nagbibigay liwanag at direksyon sa aming buhay. Salamat po sa paalala ng aming moral na tungkulin, ang gumawa ng tama, magmahal na may habag, at lumakad ng may pagpapakumbaba. Panginoon, hinihiling namin na bigyan niyo kami ng lakas ng loob upang piliin ang tama kahit mahirap. Turuan ninyo kaming maging maawain na makita ang pangangailangan ng iba at tumugon ng may pag-ibig. At patuloy niyo kaming hubugin upang kami ay mamuhay ng may mapagpakumbaba, laging nagtitiwala sa iyong kabutihan at hindi sa aming sariling lakas. Ama, idinadalangin namin ang lahat ng nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Naway abutin ninyo sila saan man sila naroroon. Ipagkaloob ninyo ang kabuhayan, kalakasan, proteksyon at kapayapaan sa kanilang mga puso at hayaan ninyo silang maramdaman na sila ay mahal ninyo at may magandang plano kayo para sa kanila. Dinadalangin ko din po ang aming kasamahang mga lingkod ng Diyos, mga pastor, manggagawa, worship leader, intercessor, at lahat ng naglilingkod sa ministeryo. Palakasin ninyo sila. Pagyamanin ang kanilang ministeryo at protektahan ang kanilang pamilya. Bigyan niyo sila ng karunungan, kalayaan mula sa inyo. Anumang pagod o bigat at patuloy na pag-aapoy ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Panginoon, itinatagubili namin sa inyo ang aming buong araw. Nawa kami ay maging saksi ng iyong kabutihan at maging ilaw sa madilim na sanlibutan. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.